Si Akane Nishino ang pinakasikat na babae sa kanilang paaralan, maganda, matalino, at charming. Lahat ay gustong maging malapit sa kanya. Siya ang huwarang mag-aaral na babae, na pinapangarap ng lahat, ngunit kung mapapangalanan niya ang isang taong nakakabahala, iyon ang kanyang katabi sa upuan, si Minoru Kegano, na normal lang sa lahat ng aspeto. Hindi man lang siya may kukumpara sa kasikatan nito, ngunit hindi ang katamtamang persona nito ang nakakakuha sa kanya. Ito ay ang katotohanan na sa tuwing titingin siya sa direksyon nito ay tila hindi niya ito nakikita. Palaging blanko ang mga mata ni Kegano, hindi eksaktong sumasalamin sa kanyang sinasabi, nararamdaman o iniisip. At nakakainis ito para kay Nishino, dahil ito ang nagpapaalala sa kanya ng maskara na hindi niya kayang tanggalin. Si Nishino ay dating child actress ngunit dahil sa kanyang kasikatan, nakakuha siya ng mga tagahanga at pati na rin ang mga stalker. Hanggang isang araw, mas lumala ang kanyang mga problema sa mga hindi gustong tagasunod na ito. Siya ay kinidnap at nakaranas ng napakasakit na hindi makataong pagtrato mula sa kanyang mga kidnappers. Simula noon, pansamantalang tumigil siya sa show business at nagsusumikap na mamuhay ng normal. Ipinapakita niya sa harapan ang isang masayahin, walang problemang estudyante sa high school, upang walang mag-isip kung gaano kakilakilabot ang kanyang nakaraan. Ngunit ang buhay ay hindi palaging perpekto, sa loob ng kanyang binubuong normal na buhay ng mga rosas, mayroong isang tinak na pinangalan ng Kegano, ngunit lahat ng iyon ay magbabago pagkatapos ng isang hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, medyo nahuli siya sa paaralan, gumagawa ng mga karagdagang aktibidad, tinawagan niya ang kanyang chauffeur bodyguard para sunduin siya, ngunit hindi ito sumasagot. Dahil walang pagpipilian, nagpa siya si Nishino na maglakad pa uwi. Ito na pala ang perpektong pagkakataon na hinihintay ng mga kidnappers sa kanya. Nang lumiko siya sa isang kanto, isang kasuklam-suklam na lalaking nakasut at isang masungit na malalaking lalaki ang naghihintay sa kanya. Tinatakpan nila ang kanyang ilong ng isang tela, nababad sa isang kemikal na nag-uudyok sa antok habang siya ay nagpupumilit na panatilihing nakadilat ang kanyang mga mata. Ang huli niyang nakikita ay ang kanyang kinasusuklaman na kaklase na si Kegano na nanunood mula sa malayo, pagkatapos ay ang kanyang kamalayan ay tuluyang naglalaho. Nang nagising siya, nasa loob siya ng isang abandonadong bodega kasama ang kanyang dalawang kidnappers na nakaupo hindi masyadong malayo sa kanya, karaniwang kidnapping scenario. Gumalaw siya at nalaman niyang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa at natatakpan ng tape ang kanyang mga labi. Lumapit sa kanya ang lalaking nakasut na kasuklam-suklam, at may mali siya sa mga mata nito. Layunin niyang makakuha ng higit pa sa ransom money. Nais din niyang mapawi ang kanyang kasiyahan sa laman. Pinipigilan ng napakalaki na lalaki ang kanyang kasama ngunit pinabayaan rin niya. Hindi siya mapakali sa intensyon nito maliban sa pera. Naka-jackpot sila kay Nishino, anak ng isang kilalang negosyante. Hanggat makuha niya ang kanyang bahagi ng pera, lahat ay mabuti. Ang pagmamasid sa kanilang tatlo mula sa bubong ng isang taong hindi inaasahan ni Nishino na magiging kanyang tagapagligtas, at iyon ay ang nakakainis niyang kaklase na si Kegano. Kung itatanong mo kung anong ginagawa niya doon, well, lumalabas na katulad lang din siya ni Nishino, siya ay nagtatago din sa likod ng maskara. Si Kegano sa ibabaw ay kasing karaniwan ng sinumang tao, isang karakter sa background, isang NPC sa isang laro, ngunit sa likod ng mga eksena ay patuloy niyang sinasanay ang kanyang sarili upang maging mas malakas, upang maging mas maraming kaalaman sa pakikipaglaban. Ang pangarap niya ay hindi maging bida, o maging panghuling boss, ang gusto niya ay maging isang ganap na makapangyarihan na kumikilos sa kadiliman, ang Eminence in Shadow. Dahil para sa kanya, masyadong overrated ang pagiging isang bayani ng lantaran, kaya't isinusuot niya ang kanyang outfit sa tuwing ginagawa niya ang kanyang mga misyon, isang itim na fitted na overall, at nakapirming ski mask. Tinanggal niya ang mga weights na palagi niyang isinusuot, at nang walang karagdagang paligoy-ligoy, tumalon siya mula sa bubong patungo sa mayhem sa ibaba. Nasa kalagitnaan ng paghuhubad kay Nishino ang kasuklam-suklam na lalaki, nang isang hindi kilalang lalaki ang tumalon sa kanyang harapan. Tinatawag niya ang kanyang sarili, ang stylish thug slayer, na maraming sinasabi tungkol sa kanyang pagpasok, ngunit hindi gaanong tungkol sa kanyang damit. Ang kasuklam-suklam na lalaki ay lumayo kay Nishino, hinihiling na malaman kung paano nalaman ng rascal na ito ang tungkol sa kanilang mga operasyon. Bago ang sinuman ay makapagsalita ng anuman, ang stylish thug slayer, o si Kegano, ay binato at pinalo ng malakas ang kanyang crowbar na sinadya niyang ibinaliktad. Ang lalaki ay bumagsak sa lupa, duguan at walang malay. Bumangon ang napakalaki na lalaki, mas nasasabik siya kaysa sa pagkataranta sa paglitaw nitong hindi kilalang hero wannabe, dahil sa wakas ay makakaranas na siya ng thrill sa linyang ito ng trabaho. Dati siyang bahagi ng militar, ngunit nang mapatay niya ang isang tao habang naka-duty, pakiramdam niya ay iyon ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Mula nang ma-discharge mula sa militar, naugnay siya sa mga kriminal, bagamat sa tingin niya ay boring ang bagong direksyon na ito dahil sa kawalan ng thrill. Ngayong lumitaw na itong lalaking nakamaskara, sa wakas ay maaari na niyang gamitin ang kanyang panlasa sa pagpatay. Si Kegano ay walang pakialam sa pagiging ex-militar ng lalaki at naghanda sa pagtindi.
Siya ay nagsanay sa buong buhay niya upang labanan ang thugs at mga kriminal. Walang takot niyang sinira ang isang gang ng mga bikers gamit ang kanyang pinagkakatiwalaang crowbars na nakabaliktad. Ngunit sa pagkakataong ito, dapat niyang aminin na ang dating militar na lalaki ay mas matangkad at mas mabigat kaysa sa kanya, at kakailanganin ng malaking lakas para mapabagsak siya. Binago ni Keguno ang paraan ng kanyang pag-iisip, at nagdesisyon ng maayos, hindi iyon problema. Kung hindi siya kayang mapabagsak ng kanyang mga nakabaliktad na crowbars, ibabalik na lang niya ang mga ito sa kung ano talaga sila, magagandang lumang crowbars, mas masakit at mas brutal kapag nagdudulot ng mga sugat. Sa ilang galaw, kritikal niyang nataman ang dating militar, at sa huli ay nakahiga sa sahig, duguan at walang malay tulad ng kanyang kasama. Si Nishino, na nanunood ng lahat ng ito ay nangyayari sa kanyang harapan, ay masyadong natatakot na kahit ano ay hindi makapagsalita. Ang susunod na bagay na alam niyang nakalaya na siya sa kanyang mga gapos, at narinig niya ang isang pamilyar na boses na nagpapaalala sa kanya na mag-ingat sa susunod kapag mag-isa siyang maglalakad pa uwi. Nang tumingin siya sa paligid, ang stylish thug slayer ay wala kahit saan. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng tulong mula sa kanyang ama, at ang insidenteng ito ay pinatahimik ng media. Kinabukasan, nakita niya ang nakakainis niyang kaklase pero hindi na niya yun nararamdaman. Sigurado siyang si Keguno ang nagligtas sa kanya kagabi. Napagtanto niya na nakasuot din ito ng maskara ng pagiging ordinaryo, at sa paraang naiintindihan niya ito. Nagpapasalamat siya at gustong makilala pa siya, ngunit may nakakatawang plano ang kapalaran para sa kanya. Naputol ang kanyang buhay nang mabangga siya ng truck. Sa resolution ng kaluluwa, siya ay sumasalamin sa kanyang mga intensyon at ambisyon, mula noong siya ay bata pa. Siya ay palaging nais na maging isang bayani tulad ng mga napapanood niya sa telebisyon at sa mga video game. Sigurado siyang ganoon din ang pangarap ng karamihan sa mga bata, ngunit habang tumatanda sila ay nakakalimutan na nila ito para sa iba pang mas makamundong bagay, ngunit hindi sa kanya. Magtutuon siya ng pansin sa gusto niya, sasaniin ang kanyang katawan na maging matigas, at mag-aaral ng ilang diskarte sa pakikipaglaban, ngunit hindi siya ganap na invincible. Maaaring matalo niya ang isang martial arts champion, ngunit maaari pa rin siyang mapatay ng isang gang ng mga kriminal, o mapuksa kapag natamaan ng nuclear bomb. At hindi sapat iyon, para kay Keguno, gusto niyang maging higit pa doon, hindi lang niya gustong maging atomic, gusto niya ng ganap na kapangyarihan, at ipinagkaloob ng kapalaran ang pagnanais niyang ito. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, kinandong siya ng isang mapagmahal na ina at isang excited na ama. Siya ay isinilang na muli, sa pagkakataong ito sa isang mayamang pamilya at sa isang mundong napakaiba sa pinanggalingan niya. Siya ay maninirahan sa isang iginagalang na pamilya, sa isang bahay na puno ng mga tagapaglingkod, at magkakaroon ng isang nakatatandang kapatid. Kahit na bagong panganak, mayroon siyang kamalayan ng isang may sapat na gulang, na ginagawang madali para sa kanya na maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Higit sa lahat, sa mundong ito ay maaari siyang gumamit ng mahika. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang panghabang buhay na ambisyon. Gayunpaman, katulad ito sa kanyang nakaraang buhay, siya pa rin ang hindi mahalaga na background karakter para sa lahat ng tao sa kwentong ito. Ngunit sa likod ng mga eksena siya ay ang makapangyarihan, nakakaalam ng lahat na daredevil na maaaring masama o maging bayani. Sa wakas, maaari siyang maging tanyag sa mga anino. Sinimulan niyang muli ang kanyang buhay sa mundong ito upang maging hindi kapani-paniwalang si Sid Keguno, ang nakababatang kapatid ni Claire. Sila ay mga anak ni Baron at Lady Keguno, at sila ay kabilang sa isang pamilya na sa maraming henerasyon ay nag-pump out ng mga Dark Knight Fencer. Ang mga dalubhasang mandirigma na ito ay gumagamit ng mahika upang mapahusay ang kanilang mga kakayahan, para sa lahat sa pamilya. Si Claire ang halatang tagapagmana ng prestihiyosong pamilya, at hindi yun problema para kay Sid. Siya ay hindi eksaktong minamaltrato, ngunit hindi rin siya nakakatanggap ng masyadong maraming atensyon, at ito ay napakahusay para sa kanyang pagsusumikap. Sa lihim, nabuo niya ang kanyang mahika na higit pa sa maiisip ng sinuman. Ito ay may anyo ng isang itim na putik na madali niyang manipulahin sa anumang bagay. Ito ang manifestation ng kung gaano kalaki ang kapangyarihan niya, at ito rin ang magiging insignia ng organisasyong malapit na niyang mabuo, at tatawagan na Shadow Garden. Nagsimula ito ng isang gabi, habang ipinaghihiganti niya ang mga napatay na miyembro ng isang caravan mula sa mga bandido, natuklasan niya ang isang malaki, pangit na nilalang sa isa sa mga kulungan. Nagpasya siyang dalhin ito sa kanyang sira-sirang hideout, at mag-eksperimento sa kanyang kapangyarihan dito. Makalipas ang isang buwan, hindi niya sinasadyang binaligtad ang sumpa na inilagay dito, na inihayag ang isang dalagang may mapusyaw na gininto ang buhok, at asul na mga mata. Tinanggap ang kanyang persona bilang isang maingat na tagapagligtas, sinabi niya sa babae na pinalaya niya siya mula sa sumpa. Pakiramdam niya ay hindi siya makapaniwala sa lahat ng ito, ngunit hiniling niya na sabihin sa kanya ang higit pang mga detalye. Siya ay bumubuo ng isang kathang-isip na grupo, na tinatawag na Cult of the Diabols. Sinabi niya sa kanya na sila ang may pananagutan sa kanyang sumpa, ngunit ang pagkukwento ay hindi eksakto sa kanyang lakas.
Kaya sa halip, kinukumbinsi niya itong sumali sa kanyang layunin sa pagpapabagsak sa haka-haka na grupong ito ng mga antagonist. Ang hindi niya alam ay sa mundong ito, mayroong isang tunay na liga na tinatawag na The Cult of the Diablos, ngunit kung sino sila, at kung ano ang kanilang mga layunin, ay mabubunyag habang sinusundan natin ang kwento. Sa ngayon, tinatanggap ng babae ang kanyang imbitasyon. Binibigyan siya ni Sid ng bahagi ng kanyang itim na putik bilang kanyang kapangyarihan, at bininyagan siya ng bagong pangalan, si Alpha. Sa pamamagitan nito, nangako si Alpha na maghihiganti sa cult. Nag-recruit siya ng higit pang mga miyembro sa kanilang pagtitipon, hanggang sa mayroong 7 sa kanila na ganap na naglilingkod sa ilalim ng utos ni Sid. Tinatawag nila siyang Lord Shadow, at magkasama silang pinapatakbo ang Shadow Garden ng kanilang organisasyon na malayo sa mata ng publiko. Nang nasa edad na si Claire, naghahanda siyang pumasok sa Midgard Royal Spellsword Academy. Ito ang pinaka-prestihiyosong paaralan para sa paparating na Dark Knight sa Kingdom of Midgard. Ang lahat ng royalties ay pumapasok sa paaralang ito, maging ang 2 prinsesa ng maharlikang pamilya, ngunit isang insidente ang nangyari sa gabi bago siya umalis. Siya ay kinidnap ng isang taong nagngangalang Viscount Alba, sa pagtatangkang palawakin ng isang eksperimento na kinakalikot ng magic enhancement. Pinakilos ni Sid ang Shadow Garden para tuklasin kung saan maaaring dinala ng mga kidnapper ang kanyang kapatid. Sa kanilang mahusay na kasanayan, natuklasan ng mga miyembro na pinamumunuan ni Alpha ang kanilang hideout at pinatay ang lahat ng mga gwardya. Nakatakas sa kanila si Viscount Alba, ngunit nakaharap niya ang kahaliling ego ni Sid, si Shadow. Sa isang malinaw na pagkakaiba sa lakas, ang Viscount ay lumulunok ng ilang pulang tabletes, siya ay naging kakilakilabot at nakakakuha ng napakalaking lakas, ngunit hindi ito sapat upang takutin si Shadow. Gamit ang kanyang kapangyarihan, tinapos ni Shadow ang Viscount. Sa huli, pinalaya si Claire at ibinalik siya sa kanyang pamilya. Sa wakas ay naglakbay siya upang umpisahan ang kanyang pag-aaral sa Royal Academy, na iniwan si Sid na maghintay ng 3 pang taon bago siya mag-aral doon. Pagkatapos ng insidenteng ito, sinabi ni Alpha kay Shadow na, upang makakuha ng higit na impluwensya at kapangyarihan upang labanan ang kulto ng Diablos, ang mga miyembro ay kailangang maghiwalay at palawakin ang kanilang impluwensya. Hindi pa rin niya alam na totoo ang kulto, at simpleng role-playing lang ang mga ito. Sa tingin niya ay naiinip na ang mga miyembro at gusto nang mamuhay ng sarili nilang buhay. Hinayaan niya ang mga ito, na tila walang pakialam sa kanyang kinabukasan, ngunit siguradong sila ay magkikitang muli. Salamat sa panunood ng Part 1. Magkita tayo sa Part 2.